Tahimik ang baryo ng San Roque, isang liblib na pamayanan na nakatago sa paanan ng kabundukan. Karamihan sa mga naninirahan dito ay magsasaka ng mais, niyog at palay. Sa araw, maririnig ang mga kaluskos ng mga palay na hinahampas ng hangin at ang mga kuliglig na tila may sariling musika sa likod ng bundok. Ngunit pagsapit ng gabi, ang baryo ay tila may sariling katahimikan. Isang katahimikan na mabigat, na para bang may nakikinig sa bawat bulong ng hangin. Isa sa mga ipinagbabawal na puntahan ng mga taga-baryo ay ang isang bahagi ng kagubatan kung saan naroon ang itim na punso. Sinasabi ng matatanda na wala dapat pumunta doon, lalo na't hating gabi. Ang punso raw ay hindi ordinaryong bunto ng lupa, kundi tirahan ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Laging binabalik-balikan ng mga bata ang kwento ng matatanda. Kapag pinagtawanan o sinira ang punso, hindi lang sakit o lagnat ang darating sayo, kundi kapahamakan ng buong pamilya. Pero gaya ng lahat ng kabataan, may ilan na hindi marunong makinig. Sa baryo nakatira si Lando, isang magsasaka na kilala sa pagiging masipag, pero palaging kapos. May asawa siyang si Rosa at 2 anak, si Mario, 18, at si Elena na 12 anyos. Si Mario ay matipuno at laging tumutulong sa bukid. Ngunit tulad ng maraming kabataan, mapusok at minsan ay matigas ang ulo. Mahilig siyang makipag-inuman sa mga kabarkada at madalas na hindi pinapansin ang mga babala ng matatanda. Isang gabi, habang kumakain sila ng sinaing at tuyo, napag-usapan nila ang pag-aani ng kanilang mais. Kung maganda ang ani natin ngayong buwan, baka makabili tayo ng bagong kalabaw. Diyos ko, sana nga Lando, ang hirap ng bukid natin kung wala kang katuwang. Tugon naman ni Aling Rosa. Itay, bakit hindi natin palawakin ang bukirin sa may gubat banda? Maluwag pa roon. Kumunot ang noo ni Lando. Doon? Sa may punso? Huwag kang magbiro ng ganyan, Mario. Alam mong bawal iyon. Ay nako, puro kayo pamahiin. Lupa rin yun, sayang naman kung pababayaan lang. Tumahimik lang si Elena, pero halatang takot na takot. Bata pa siya, pero ramdam niya ang bigat ng usapang yun. Lumipas ang ilang linggo at tuloy-tuloy ang ulan. Nasira ang ilan sa mga tanim nila, kaya nagpasya si Mario na gumawa ng hakbang. Isang hapon, habang abala si Lando at si Rosa sa pagtutuyo ng palay, lumabas si Mario kasama ang 2 kaibigan niyang sina Tomas at Erning. Doon tayo sa may gubat, hanap tayo ng pwedeng gawing taniman, sabi ni Mario. Pumayag agad ang 2, lalo na't kilala sila sa pagiging palabiro at walang kinatatakutan. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang bahagi ng gubat kung saan nakatayo ang itim na punso. Hindi ito kasing laki ng bundok, pero mataas ito ng halos balikat ng tao. Ang kulay ng lupa ay kakaiba. Itim na parang nasunog at walang kahit anong halaman na tumutubo sa paligid. Tahimik ang lugar, walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Parang hindi ako komportable dito, Mario, bulong ni Erning. Pamahiin lang yan. Tingnan ninyo, lupa lang naman to, tugon naman ni Mario. Lumapit si Mario at tinapik ng kanyang paa ang punso. Parang may matigas na bagay sa ilalim. Hindi ordinaryong lupa ang narinig nila, kundi tunog na para bang may guwang. Nagkatinginan silang 3. Nang umuwi si Mario ng gabing iyon, napansin ni Rosa na parang may kakaiba sa anak niya. Maputla ito at tila laging naguguluhan. Mario, ayos ka lang ba? Para kang nilalagnat ah. Ayos lang ako, inay. Siguro pagod lang. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Elena.
dahil narinig niya ang kuya niyang bumubulong habang natutulog. "Wag! Wag! Bitawan niyo ako!" Nang tumingin siya, nakita niyang pawis na pawis si Mario kahit malamig ang hangin. At sa gilid ng kanyang kama, anino ng isang matandang maliit na nilalang na tila nakatitig sa kanya. Pero pagkurap ni Elena, nawala ito. Kinabukasan, namatay ang 3 manok nila nang walang malinaw na dahilan. Walang sugat, walang dugo. Tila lang naubusan ng hininga. Nag-alala si Lando, pero hindi niya ito ikinuwento kay Mario. Sa baryo, may isang matandang babae na kilala bilang Aling Fidila na sinasabing nakakaalam ng mga lumang dasal at orasyon. Nang makarating sa kanya ang balitang may mga kabataang pumunta sa punso, agad siyang pumunta sa bahay ni Lando. "Sino sa inyo ang pumunta sa gubat?" sabi ni Aling Fidela. Nagkatinginan sina Lando at Rosa, pero tahimik si Mario. "Bakit po ninyo naitanong, Aling Fidela?" Tugon naman ni Lando. "Dahil galit ang mga bantay ng punso. Hindi sila dapat ginagalaw. Kung sino man ang nag-abala roon, kailangan agad humingi ng tawad." Hindi kumibo si Mario. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kamalig, muli niyang narinig ang pagkatok sa lupa. Para bang may kumakatok mula sa ilalim ng lupa. Nang makatulog si Mario na naginip siya, na nasa gitna siya ng kagubatan, nasa harap siya ng punso, pero mas malaki na ito ngayon, kasing tangkad ng isang bahay. Mula sa itim na lupa, may lumabas na mga kamay na tuyot at maliliit. Hinila siya pababa habang may tinig na paos na bulong. "Hindi ka dapat lumapit, pero lumapit ka pa rin." Nagising si Mario na sumisigaw. Pagtingin niya, nasa sahig siya at may mga bakas ng lupa sa kanyang mga paa. Lumipas ang ilang araw at sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Ang kalabaw nila ay natagpo ang nakahandusay at tila nalunod sa sariling dugo kahit walang sugat. Si Elena ay nakakita ng mga aninong dumadaan sa bintana tuwing gabi kahit nakasara ang pintuan. Si Rosa naman ay nagising isang madaling araw at nakita si Mario na nakatayo sa tabi ng punso sa labas ng kanilang bakuran. Walang malay, para bang tinatawag ng kung anong puwersa. Nagdala na ng takot ang buong pamilya, ngunit sa kabila nito, ayaw umamin ni Mario na siya at ang mga kaibigan niya ang unang lumapit sa punso. Hanggang isang gabi, si Tomas, isa sa mga kasama niyang lumapit doon, ay natagpo ang patay sa gitna ng gubat. Wala itong sugat, pero nakadilat ang mga mata at ang buong katawan ay balot ng itim na lupa. Ang buong baryo ng San Roque ay nabalot ng takot nang matagpuan si Tomas na patay sa gitna ng gubat. Ang bangkay niya ay nakahandusay na parang itinapon, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang kanyang mga mata. Nakadilat na tila ba may nakita siyang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Sa lamay, nakatingin lamang ang mga tao mula sa labas ng bahay. Ang ilan ay hindi na pumasok dahil ayon sa mga matatanda, masama raw ang titigan ang katawan ng isang taong namatay dahil sa sumpa. Habang umiiyak ang nanay ni Tomas, lumapit si Aling Fidela. Dahan-dahan niyang binigkas ang ilang dasal at tinakpan ng puting tela ang mukha ng binata. Hindi lang ang katawan ang kinuha, pati ang kaluluwa. Mahinang sabi ni Aling Fidela. Napasulyap si Rosa kay Mario na tahimik lang sa isang sulok. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinipilit niyang hindi magpakita ng takot. Kinagabihan, habang pauwi sila galing sa lamay, kinausap ni Lando si Mario. "Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. May ginawa ka ba roon sa gubat?" "Wala nga akong ginawa, tay. Hindi ako tanga para magparami ng problema." "Mario, kung may kinalaman ka dito, sabihin mo na. Baka may paraan pa si Aling Fidela para matulungan ka," sabi ni Aling Rosa. Napatitig si Mario sa lupa. Gusto niya magsalita, pero sa bawat pagtatangkang sabihin ang totoo, para bang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang puso niya ay bumibilis ang tibok, at sa gilid ng kanyang paningin,
Muli niyang nakitang maliit na aninong nakatayo sa dilim ng kanilang bakuran. Wala akong ginawa, tugon ni Mario. Makalipas ang 2 araw, kumalat ang balita na wala si Erning. Isa siya sa 3 nakasama ni Mario sa gubat. Ayon sa kanyang pamilya, umalis siya ng madaling araw para magtungo sa bukid, pero hindi na nakauwi. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maghinala na may kinalaman ng itim na punso sa kanyang pagkawala. Si Lando at Rosa ay lalong kinabahan. Kung si Tomas ay namatay at ngayon si Erning ay nawala, sino ang susunod? Kinagabihan, nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Doon muling nagsalita si Aling Fidela. May kasalanan na nagawa laban sa mga bantay ng bunso at hindi sila titigil hanggat hindi sila nasusuklian. Ang tanong, sino sa inyo ang nag-umpisa? Tahimik ang lahat, walang nagsalita. Pero si Elena, ang bunsong anak ni Lando, ay hindi nakatiis. Si Kuya, siya po ang unang pumunta sa punso. Nagulat si Rosa at Lando. Si Mario naman ay napatingin sa kapatid na parang gusto niya itong pagalitan. Ngunit huli na. Narinig na ng lahat. Mabilis na kumalat ang balita. Maraming kapitbahay ang nagsimulang magalit kay Mario. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Tomas, sabi ng isang lalaki. At hindi sana nawala si Erning, tugon naman ng babae. Isumpa sana siya ng punso, siya ang nagdala ng kamalasan sa ating lahat. Umiiyak si Rosa habang niyayakap si Mario. Pero si Lando, bagamat galit, ay nagdesisyong ipagtanggol ang anak. Huwag niyong saktan ng anak ko. Kung may kasalanan siya, ako na ang magpaparusa. Hindi ninyo siya gagalawin. Nagkatinginan ang mga tao, ngunit tahimik sila sa bigat ng tinig ni Lando. Kinagabihan, habang natutulog si Mario, biglang nagising si Elena sa kakaibang tunog mula sa kwarto ng kanyang kuya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mario na nakaupo sa sahig, nakanganga at nakatingala sa kisame. Ang mga mata nito ay puti na lamang, walang itim. Hindi siya makakatakas. Siya ay amin na. Napasigaw si Elena at agad na tumakbo kina Lando at Rosa. Agad silang pumasok sa kwarto ni Mario. Pagdating nila, nakahiga na ito sa kama, pawis na pawis at parang walang nangyari. Anak! Mario! Gising! Tay, tinatawag nila ako. Kinabukasan, dinala nila si Mario kay Aling Fidela. Ang matanda ay agad naglatag ng dahon ng laurel at asin sa paligid ng binata. Nagsindi siya ng insenso at nagsimulang magdasal. Habang tumatagal, nagsimulang manginig si Mario. Hindi ako alis. Kayo ang dapat lumuhod sa amin. Biglang lumipad ang isang paso ng halaman at tumama sa pader. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Ngunit hindi natinag si Aling Fidela. Pinilit niyang ituloy ang dasal. Maya-maya, bumagsak si Mario at nawala ng malay. May nakasama siyang espiritu. Hindi na siya ligtas. Kailangan may mag-alay, sabi ni Aling Fidela. Nang gabing iyon, dumating ang isang napakalakas na unos. Bumagsak ang ulan na tila walang katapusan. Sa gitna ng bagyo, nakita ni Elena mula sa kanilang bintana ang itim na punso sa malayo at nagliliwanag ito ng kakaibang liwanag na kulay berde. Muli niyang narinig ang bulong. Isa pa! Isa pa! Nagtakip siya ng tainga, ngunit naririnig pa rin niya ang boses na yon. Samantala, si Mario ay biglang nagising sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas siya ng bahay, walang paalam, habang tila may humihila sa kanya papunta sa gubat. Sinundan siya ni Lando kahit malakas ang ulan. At sa gitna ng dilim, nakita niyang papalapit ang anak niya sa itim na punso, na ngayon parang lumalaki at humihinga. Malakas ang ulan
at halos hindi na makita ni Lando ang daan sa gitna ng dilim. Ang tubig bahay umaabot na sa kanyang tuhod. Ngunit hindi niya inalintana. Ang tanging iniisip niya ay ang anak niyang si Mario na nakikita niyang papalapit sa itim na punso. Parang wala itong malay. Nakalabas ang mga mata at nakangiti ng pilit. Sa bawat hakbang niya, parang humihigop ng putik ang lupa. Para bang ayaw siyang paalisin. "Mario! Anak! Huwag kang lumapit dyan!" Ngunit hindi siya pinakinggan ng binata. Huminto si Mario sa tapat ng bunso. At sa kabila ng malakas na kulog, malinaw na narinig ni Lando ang bulong ng anak. "Naririnig ko na sila, Tay. Tinatawag nila ako." Biglang nagliwanag ang punso ng kulay berde at ang paligid ay napuno ng kakaibang huni. Hindi hayop, hindi tao. Isa itong alingaw-ngaw na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, hinawakan ni Lando ang braso ni Mario at pilit siyang hinihila palayo. Ngunit ramdam niyang may iba ring puwersang humihila sa kabilang direksyon mula sa mismong punso. Pagkarating ng madaling araw, halos walang malay si Lando na nakauwi kasama si Mario. Basang-basa sila, ngunit buhay. Subalit hindi na normal ang kalagayan ng binata. Habang natutulog si Mario, nakita ni Rosa na may lumalabas na itim na buhangin mula sa kanyang bibig at ilong. Hindi ito ordinaryong lupa, kundi parang abo na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag. Napasigaw si Rosa at agad tinawag si Aling Fidela. Dumating ang matanda, dala ang kanyang mga dahon at asin. Ngunit sa pagkakataong yun, iba na ang kanyang sinabi. "Hindi na sapat ang dasal. Kailangan ng kapalit. Isang buhay na iaalay." Nagulat ang lahat. Hindi! Hindi pwedeng may mamatay para lang mailigtas ang anak ko." Tugon ni Aling Rosa. "Kung hindi, hindi lang siya ang mawawala. Buong baryo ang babagsak," sabi naman ni Aling Fidela. Tumahimik ang paligid. Ramdam ni Lando na totoo ang sinasabi ng matanda. Ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang ibang tao para sa anak niya. Kinabukasan, may natagpo ang patay na mga alagang baboy sa kabilang dulo ng baryo. Lahat sila ay nakahandusay na parang sinakal. Walang dugo, walang sugat. Ngunit sa kanilang mga katawan, nakaukit ang maliliit na hugis kamay, parang piniga ng mga bata. Nagsimulang matakot ang mga tao. Ang ilan ay nag-impake na ng gamit para lisanin ang San Roque. Ngunit sinabi na Aling Fidela na walang makakatakas. "Saan man kayo pumunta, susundan kayo ng sumpa. Ang pinagmulan ay nandito at dito rin matatapos," sabi ni Aling Fidela. Isang gabi, habang nagbabantay si Lando sa kanyang anak, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, bumungad si Erning. Ang kabarkada ni Mario na matagal nang nawawala. Basang-basa ito, putik-putik at nanginginig. Ngunit ang mga mata niya ay walang buhay, kulay puti na lamang. "Huwag niyo akong iiwan. Ang lamig, ang dilim." Bago pa makapagsalita si Lando, biglang bumagsak si Erning sa sahig. At nang lapitan nila, nakita nilang wala na itong hininga. Ngunit mas malala, sa kanyang dibdib ay nakaukit ang hugis ng punso, itim na marka na tila paso. Si Elena ay napaiyak, habang si Rosa ay halos mawala ng malay. Dumating si Aling Fidela at tinitigan ng bangkay. "Binalik siya, pero hindi na siya para sa mundo ng tao," sabi ni Aling Fidela. Mula nang mamatay si Erning, nagsimula nang magpakita ang mga nilalang sa baryo. Sa una, anino lamang sa gilid ng mga mata. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, mas nagiging malinaw. Mga maliliit na nilalang, kasing tangkad ng bata. Ngunit tuyot ang balat at kulay uling. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na pula at ang mga ngipin ay matutulis na parang pating.
Isa-isang bahay ang dinadalaw nila. May mga tao na nagising na nakaupo sa tapat ng kanilang pintuan, ang mga nilalang. Nakangiti, nakatigtig lamang. Sa iba naman, bigla na lang nawawala mga gamit o kaya naririnig ang mga yabag sa bubong. Ngunit sa bahay ni Nalando, mas matindi. Araw-araw, naririnig nila ang pagkatok sa ilalim ng kanilang sahig. Parang may gustong lumabas mula sa ilalim ng lupa. Dinala muli ni Lando si Mario kay Aling Fidela. Doon, sinabi ng matanda ang kasaysayan ng itim na punso. Matagal nang nakabaon dito ang mga nilalang na hindi matawag na tao, hindi rin hayop, mga anak ng lumang diwata na isinumpa. Inilibing sila sa ilalim ng lupa at tinalian ng mga orasyon para hindi na makawala. Ngunit sa bawat taong lumalapit at gumagambala sa kanilang tahanan, humihina ang tali. Kapag tuluyang naputol, babalik sila at hindi lang ang baryo ang mawawala, kundi lahat ng kalapit na bayan, sabi ni Aling Fidela. Nang marinig ito ni Lando, bumigat ang kanyang dibdib. Alam niyang may kasalanan si Mario, ngunit hindi niya kayang tanggapin na siya ang naging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Paano namin sila mapipigilan? Tanong ni Lando. Hindi sila titigil hanggat wala silang kaluluwa na makakapalit. At kung hindi kusang ibigay, sila mismo ang kukuha, tugon ni Aling Fidela. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasabay na kakaibang sigaw na nagmumula sa gubat. Isa-isang nagsigawan ng mga tao sa baryo. Nang lumabas si Lando, nakita niya mga nilalang. Marami sila, daan-daan na unti-unting lumalapit mula sa kagubatan patungo sa mga bahay. Ang ilan ay gumagapang, ang ilan ay tumatakbo na parang hayop. Lahat sila ay nakatingin sa baryo na may gutom sa kanilang mga mata. Si Elena ay napayakap sa ina niya, habang si Mario sa kabila ng panghihina ay biglang tumayo at tumawa. Papunta na sila at ako ang magiging daan nila. Hindi pa man sumisikat ang buwan, dumadagundong na ang sigaw sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, nagsasara ng pintuan at nag-aapoy ng apoy sa harap ng kanilang mga bahay para makapagtago sa mga nilalang mula sa punso. Ngunit wala silang magawa. Ang apoy ay tila walang epekto. Ang mga anino ay naglalakad sa paligid, nagiiwan ng marka ng lupa sa sahig, at ang mga aso ay tahol ng tahol bago biglang natahimik na parang sinakalang hangin. Sa bahay ni Nalando, nagtipon sila sa gitna ng silid. Si Elena ay umiiyak sa kandungan ng ina, habang si Mario ay nakatayo sa gilid ng bintana. Tila ba nakikipag-usap sa mga nilalang sa dilim. Naririnig ko kayo. Naririnig ko kayo. Malapit na. Si Lando ay naghanda ng itak. Bagaman alam niyang wala itong magagawa laban sa hindi nakikitang kaaway. Ngunit hindi siya makakapayag na walang gawin para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kinabukasan, matapos ang walang tulog na gabi, nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Nasa gitna nila si Aling Fidela. At sa wakas, ay binunyag niya ang buong kasaysayan ng itim na punso. Matagal bago pa dumating ang mga Kastila, may isang maliit na kaharian dito sa bundok. Pinamumunuan ito ng isang diwata na may mga anak na kakaiba. Hindi ganap na tao, hindi ganap na espiritu. Dahil sa kanilang kasakiman, sila ay pinarusahan, ipinabaon sila sa lupa, at nilagyan ng orasyon upang hindi na muling makawala. Ang punso ay naging kanilang kulungan, ayon kay Aling Fidela. Ngunit nang dumating ang mga Kastila, sinunog ang kagubatan at nabasag ang ilan sa mga orasyon. Unti-unting nagsimulang gumapang ang impluwensya ng mga nilalang, kaya't pinasa sa bawat henerasyon ng mga taga San Roque ang babala. Huwag lalapitan, huwag gagalawin. Ngayon, dahil may gumambala, muling nagising ang mga nilalang, at ang ginamit nilang daan ay si Mario, sabi ni Aling Fidela. Napatitig ang lahat kay Mario na nakayuko lamang, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, makikita ang madilim na guhit.
At sa bawat paghinga niya, may kasabay na huni na hindi galing sa kanya. Mula nang mabunyag ang lahat, nagkahati ang baryo sa dalawang panig. Ang una, pinamumunuan na Aling Fidela ay naniniwalang dapat protektahan si Mario dahil siya lamang ang may kakayahang magsara muli ng daan. Ang ikalawa, pinamumunuan ng ilang matatapang na lalaki ay naniniwalang dapat isakripisyo si Mario upang matapos ang sumpa. Naging madugo ang pagtatalo. May mga pamilya na lumayo at ang ilan ay nagtangkang tumakas. Ngunit hindi sila nakalayo. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang mga bangkay sa gilid ng baryo, nakabaon kalahati ng katawan sa lupa na para bang sinipsip ng punso. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang kalagayan ni Mario. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo at sa kanyang mga braso ay may mga urat na parang ugat ng puno. Isang gabi, habang natutulog si Elena, nagising siya nang maramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanya. Paglingon niya, si Mario yun, nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Sumama ka na sa amin, bunso. Hindi ka na mahihirapan. Napasigaw si Elena at agad na dumating sina Lando at Rosa. Pinilit nilang pigilan si Mario, ngunit napakalakas niya. Parang hindi na siya tao. Kailangan pang itali siya ni Lando gamit ang matibay na lubid para hindi na makapanakit. Habang nakagapos, nakangiti lamang si Mario at paulit-ulit na sinasabi, Darating ang gabi ng pag-ani. Darating na sila. Matapos makita ang nangyari, nagpasya si Lando na dumulog muli kay Aling Fidela. Kung alam mo na ang lahat, sabihin mo sa akin kung paano ko maililigtas ang anak ko. Hindi ko hahayaan ang kukunin nila si Mario. Galit na sabi ni Lando. Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. May isa pang paraan, ngunit papanganib. Kailangan mong pumunta sa punso at magsakripisyo. Hindi ng dugo, kundi ng sarili mong takot. Kapag tumindig ka sa harap ng kanilang pugad at hindi ka umatras, maaari mong hilingin na palayain ang iyong anak. Ngunit kapag nanghina ka, ikaw ang kanilang kukunin. Sagot ni Aling Fidela. Natahimik si Lando. Ramdam niyang ito na lamang ang titirang paraan. Ngunit alam din niyang halos tiyak ang kanyang kamatayan. Lumapit si Lando kay Rosa. Mahal, baka hindi na ako makabalik. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko kayang mawala ka. Sagot ni Rosa. Kung ako lang mawawala para mailigtas si Mario at si Elena, handa kong gawin. Sabi naman ni Lando. Niyakap siya ni Rosa ng mahigpit, habang si Elena ay tahimik na umiiyak sa gilid. Samantala si Mario, kahit nakagapos ay biglang natawa ng malakas. Hindi mo na ako maliligtas, Tay. Ako ang magiging hari nila. Biglang nagsimulang gumalaw ang sahig. Ang mga tabla ay umangat at mula roon ay lumabas ang maliliit na kamay na puno ng itim na lupa. Magsisimula na ang huling gabi ng baryo. Kinabukasan, kumalat ang balita na ang mga nilalang ay muling nagtipon sa gubat. Ang mga tao sa baryo ay halos mawala na ng pag-asa. Marami ang gustong tumakas, ngunit alam nilang saan man sila pumunta, susundan sila ng sumpa. Sa bahay ni Lando, napagdesisyon na nila ang gagawin. Lalapit si Lando mismo sa punso upang tapusin ang lahat. Si Rosa ay ayaw pumayag, ngunit alam niyang wala ng ibang paraan. Si Elena ay mahigpit na yumakap sa ama niya, halos ayaw niyang bumitaw. Tay, wag mo nang gawin, baka hindi ka na makabalik. Sabi ni Elena. Anak, kung ito lang ang paraan para mailigtas ka at si kuya mo, handa kong isugal ang lahat. Si Mario ay nanatiling nakagapos, ngunit ang kanyang halakhak ay umaalingaw sa buong bahay. Tama na yan, Tay. Hindi ka na makakabalik. Kapag lumapit ka sa punso, hindi ka na lalabas ng buhay. Lumubog ang araw. Ang paligid ay unti-unting nilamon ng dilim, at ang mga kuliglig ay tumahimik.
Tanging ang alon ng hangin sa mga dahon ng puno ang naririnig. Mag-isang naglakad si Lando patungo sa gubat. Dala lamang ang kanyang itak at rosaryo. Bawat hakbang niya ay mabigat, para bang may humihila pabalik. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Habang lumalalim siya sa kagubatan, naririnig niya ang mga bulong. Lando! Umalik ka na! Hindi mo sila mariligtas! Ngunit hindi siya nagpadaig. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Hanggang sa marating niya ang lugar ng itim na punso. Sa harap niya, nandoon ang punso. Mas malaki na kaysa dati. Para itong buhay, gumagalaw, humihinga. Ang lupa sa paligid ay gumuguho at ang hangin ay mabigat na parang usok. Mula sa ilalim ng punso, lumabas ang mga nilalang. Daan-daan sila, mga matang pula, mga kamay na tuyot, mga ngipin na matutulis. Ngunit sa lahat ng nilalang, may isang mas malaki. Isang nilalang na parang pinuno. Kasing taas ng tao, payat na parang kahoy. Ang balat ay punit-punit at ang mukha ay walang ilong, walang mata, tanging bibig na puno ng ngipin. Ikaw ang bumalit sa anak mo! Tumindig si Lando, hawak ng itak, ngunit hindi siya umatras. Oo, ako ang kunin ninyo. Palayain ninyong anak ko at ang baryo. Natahimik ang paligid. Pagkatapos ay sabay-sabay na humalakhak ang mga nilalang. Isang halakhak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Matapang ka! Ngunit hindi sapat ang tapang. Kailangan namin kainin ang takot mo. Biglang sumugod ang mga nilalang kay Lando. Hinataw niya ng itak ang mga maliliit na kamay na sumusunggab sa kanya. Bawat tama ng itak ay may kasamang sigaw. Ngunit agad ding napapalitan ng bago. Ang lupa ay nagbukas at mula roon ay may mga kamay na humihila sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip, itinaas niya ang rosaryo at sumigaw. Hindi ako natatakot sa inyo. Ang pamilya ko lang ang iniisip ko. Sa kanyang sigaw, biglang nagliwanag ang rosaryo. Nagsitigil ang mga nilalang at ang punso ay parang nanginig. Ngunit hindi pa rin sila umatras. Ang pinuno ng punso ay lumapit at humawak sa balikat ni Lando. Ramdam niya ang malamig na puwersa na pumapasok sa kanyang katawan. Kung tunay kang ama, ipakita mo ang sakripisyo. Sabi ng pinuno. Samantala, sa bahay nila, biglang nagising si Mario. Napunit niya ang kanyang pagkakagapos at tumakbo palabas ng bahay. Sinundan siya ni Rosa at Elena, ngunit napakabilis niya. Sa gubat, nakita nila si Mario na tumatakbo patungo sa punso. Mario anak! Huwag! Sigaw ni Rosa. Ngunit huli na, nakita nilang nakatayo si Lando sa harap ng punso. Hawak pa rin ang kanyang itak. Ngunit halos maubos na ang mga nilalang. Nang makita siya ni Mario, sandaling bumalik ang ulirat ng binata. Tay! Patawad! At bago pa makalapit ang kanyang pamilya, biglang itinulak ni Lando si Mario palayo at isinubsob ang sarili sa mismong punso. Agad na bumalot ng liwanag ang paligid. Ang punso ay umuga at ang mga nilalang ay nagsisigawan. Isa-isang natunaw ang kanilang mga katawan hanggang sa wala nang natira kundi abo. Ngunit si Lando ay wala na. Nasa ilalim na siya ng lupa, kasabay ng mga nilalang na isinara niyang muli. Si Mario ay bumagsak sa lupa, umiiyak at sumisigaw ng paulit-ulit. Tay! Tay! Ako na lang sana! Ngunit huli na, ang baryo ay muling natahimik. Lumipas sa mga araw at unti-unti ay bumalik ang katahimikan ng San Roque. Ang mga tao ay nagpasalamat kay Lando, bagaman hindi na siya muling nakita. Si Mario ay nakaligtas
Ngunit ang bigat ng kanyang konsensya ay habang buhay niyang dala. Hindi siya lumapit muli sa punso at bawat gabi ay naririnig niya pa rin ang tinig ng kanyang ama. Iniligtas kita dahil anak kita. Huwag mo nang hayaan na mangyari muli ito. Si Elena naman ay lumaki na dala ang kwento ng kanilang ama. Isang kwento ng sakripisyo at sumpa. At ang punso, nananatili pa rin ito sa gubat. Hindi na gumagalaw, hindi na nagdiliwanag. Ngunit ayon sa matatanda, huwag pa rin lalapitan. Dahil hindi alam kung hanggang kailan mananatiling nakapako ang mga nilalang sa ilalim.